Dominant Protector. Credit to the author. 1481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Higit pa rito, ang rate ng tagumpay ay napakababa rin. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na tableta ay dahil pareho silang gumagawa ng gamot, hindi sila elixir refiner. Maaari lamang nilang baguhin ang mga halamang gamot sa isang tableta, ngunit hindi pinipino ang mga ito upang gawing elixir. Ako. Mapait na ngumiti si Brian. Noong una, pinaplano niyang bigyan ng sorpresa si Carla sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng magandang balita ng pakikipagkita kay Terence. Alam niyang matutuwa si Carla nang hindi makapaniwala, ngunit sinong mag-aakala na ang sorpresang ito ay naging isang masamang balita? Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito ng biglaan. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay inatake sa harap mismo ng kanyang mga mata habang siya ay ganap na walang magawa sa sitwasyon. Anong wala? Kuya. Sa tono mo, parang hindi ka nag-e-enjoy doon. Tanong ni Carla. Ito. Medyo may masamang balita ako. Ate, kailangan mong manatiling matatag. Nag-alinlangan si Brian. Anong balita? Ano ang nakakatakot na hindi mo masabi? Kuya, ano ang nangyari doon? Natarante si Carla habang tumitibok ang kanyang puso. May problema ka ba doon? Hindi ako. Ate, alam mo ba kung sino ang nakakasalubong ko sa indito? Napangiti ng mapait si Brian. WHO. Natigilan si Carla at nagtanong. Terence. Sagot ni Brian. Ano? Nakita mo siya doon? Natuwa at nagulat si Carla sabay-sabay, nakilala mo siya. Ibig sabihin dumadalo din siya sa pagsusulit. Hindi tama. Masamang balita ang iyong pinag-uusapan. May kaugnayan ba sa kanya ang masamang balita? Ang kamalayan ni Carla ay nagpabalik sa kanya sa realidad, maaaring may nangyari sa kanya. Oo. Kinailangan ni Brian na palabasan ang pusa sa bag. Sa halip na mag-alinlangan at kaladkarin, nagpasya siyang sabihin kay Carla ang buong kwento mula ulo hanggang paa habang sinimulan niyang pagsamasamahin ang lahat ng nangyari at gawin itong isang talumpati. Ano? Nawalan siya ng lahat ng lakas. Ang kalaban ay mula sa sinaunang sekta. Namangha si Carla nang marinig ang nangyari. Hindi niya sinisisi ang kanyang kapatid na hindi tumayo para kay Terence dahil alam niya na ang pagiging isang nakatagong bahay na marangal ay wala sa paningin ng isang sinaunang sekta. Alam din niya kung gaano kalakas ang kalaban. Kahit na tumayo ang kapatid niya para tumulong, hindi pa rin magiging maayos ang mga pangyayari para sa kanila. Ito ay isang matalinong pagpili na huwag tumayo, ang kanyang desisyon ay tumpak, hindi maaaring gamitin lamang ng isa ang kanilang mga emosyon upang kumilos. Oo. I'm really sorry, ate. Hindi ako nakakatulong sa oras na iyon. Mapait na ngumiti si Brian habang nagpapaliwanag. Mataas ang pag-asa sa akin ni Itay, ang kinabukasan ng House York ay nakasalalay sa pagsubok na ito. Hindi pa ako mawawalan ng lakas. Naiintindihan ko. Pero siya. Umiling si Carla, naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang kanyang kapatid, natural, hindi rin niya ito masisisi. Natuwa ako nang sabihin mo sa akin na mayroon siyang lakas ng isang peak mid-phase ng Mystic class. Pero bigla siyang nawalan ng lakas. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kita tinatawagan ngayon. Pinlano kong itago ito sa iyo, ayokong mabalisa ka sa balita, sabi ni Brian, ngunit kailangan ko ang iyong tulong kung gusto nating mabawi ang lakas ni Terence. Kailangan natin ng maraming halamang gamot na makapagpapalakas ng isang tao tulad ng tableta para sa pagtitipon ng kaluluwa. Ang bahay natin ay may stock na kung magkano ang aking mga kamay. Pero, I'm not even a practitioner, how can I just request for them out of the blue? I've never requested them before, di ba? Natigilan si Carla. Ang iminungkahi ng kanyang kapatid ay talagang para matulungan nila si Terence na mabawi ang kanyang lakas, at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ang gabing magkasama sila noong Valentine's Day na iyon ay isang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Ang puso niya ay matagal ng pag-aari ni Terence.
Ngunit si Carla ay hindi isang taong kumilos ayon sa kanyang emosyon, alam niya na kung hihilingin niya ang mga table tasks mula sa kanyang pamilya ng biglaan, tiyak na maghahinalas silang may nangyayari. Kailangan niya munang magkaroon ng diskarte. Kaya kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti, ngunit ang lahat ay nangyari ng napakabilis, wala pa akong plano, mapait na ngumiti si Brian, gusto ko lang munang sabihin sa iyo para magkaisa tayong gumawa ng plano. Oo naman, magsisimula akong mag-isip tungkol dito. Hindi nang ahas si Carla na ipagpaliban ang mga bagay na may kaugnayan kay Terence. Okay, I will leave the rest to you. Tandaan na huwag mong ipaalam ito kahit kanino, tatawag ako sa bahay para i-report ang sitwasyon ko ngayon. Napabuntong hininga si Brian. Bagamat wala siya sa mood na tumawag sa kanyang tahanan ngayon, mahalaga pa rin ang pag-uulat ng kanyang kaligtasan sa kanyang pamilya. Kuya. Nag-alinlangan si Carla. Ano? Anong meron? Nagsalita si Carla sa sandaling tatapusin na ni Brian ang tawag. Pwede ko ba siyang makausap? Nilakasan ni Carla ang kanyang tapang habang nagtanong. Bukas na lang siguro. I'll try to change his mind, pero ngayon nagpapahinga na siya sa kwarto niya. I think ayaw niyang maistorbo kaya bukas na lang natin gawin. Sabi ni Brian. Okay. Tumango si Carla na iintindihan niya kung gaano kalungkot si Terence ngayon. Ang pagkawala ng lakas ay isang bagay na hindi gustong mangyari ng bawat practitioner, gayunpaman, kapatid, pakisabi kay Terence na gagawin ko ang lahat para tulungan siya. Hilingin sa kanya na manampalataya sa akin, sisiguraduhin kong gagana ang mga bagay sa ating paraan, kahit na imposible ito ngayon. Naniniwala ako. Matutulungan ko pa rin siya. Pakiusap, payuhan siyang huwag sumuko sa kanyang sarili. Si Carla ay sumikat, halos ilantad ang sarili niyang sikreto. Nakaya niyang magmana ng paglilinang ng sinaunang sining. Ang lihim na ito ay confidential kahit na sa loob ng bahay York, maliban kay Carla mismo, ang matandang Elder York at Alfred lamang ang nakakaalam nito, at maging si Trevor ay hindi pa sinabihan tungkol sa pangunahing sikretong ito. Gagawin ko. Hindi nagtanong si Brian, ngunit naisip na niya ito noong bata pa siya. Kung tutuusin, ito ang ultimong sikreto ni House York, kung ayaw niyang malaman ng kanyang ama, natural, hindi siya magtatanong ng mga hindi kinakailangang katanungan na makakagulo sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng lahat, hindi na ito tungkol sa relasyon ng kanyang kapatid na babae, tungkol ito sa paglabag sa mga patakaran ng House York. Kailangang seryosohin ito ni Brian. Matapos iulat ang kanyang kaligtasan sa kanyang pamilya, nawala ng motibasyon si Brian na makipagbonding sa iba pang mga kalahok. Nakahiga siya sa kanyang kama at nagpa siya na magpahinga ng maaga. Bagaman, hindi siya makatulog sa lahat ng iniisip sa kanyang isipan, wala na siyang magandang gawin. Sina Evans, Quinley at Spencer ay pabalik na sa inn mula sa restaurant. 3:00 na ng madaling araw, at halatang tuwang-tuwa sila, nagdiwang. Gayunpaman, mayroong isang tao sa unahan ng trio, ang taong ito ay kakasali lang sa kanilang partido hindi pa matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, ang misteryosong lalaki na ito ay hindi simpleng tao, kung hindi, walang paraan ang isang taong tulad ni Spencer na nagmula sa pinuno ng tagong bahay, Hidden House York ay tretuhin siya ng buong paggalang at karangalan. Neil bro, ang pagkakaroon mo sa aming party ay ang pinakamagandang biyaya na maaari naming hilingin. Naniniwala ako na magkakaroon tayo ng napakagandang resulta mula sa pagsubok na ito. Si Irving ay sinibak ang pagkakaroon ng koneksyon sa isang sinaunang marangal na bahay ay kapaki-pakinabang sa bawat aspeto. 1482. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga sinaunang noble house at sinaunang sekta ay parehong may hawak na kapangyarihan at ang binata sa harap ng grupo ay isang tagapagmana mula sa sinaunang noble house na Fane. Ang kanyang pangalan ay Neil Fane. Nakakatakot ang kanyang pangalan ngunit mas nangingibabaw ang kanyang kakayahan. Kasama niya sa kanilang party, naniwala si Evans na sila ni Spencer ay halos makakapasa sa pagsusulit ng nakapikit.
Makasiguro lang tayo, natural, may iba pang kalahok mula sa mga sinaunang sekta o mga sinaunang bahay ng Maharlika, hindi ako nag-iisa, maaaring sinabi ito ni Neil sa isang mapagpakumbabang paraan ngunit hindi siya naging mapagpakumbaba kahit kaunti sa kanyang ekspresyon, gayunpaman, dahil ang lahat ay mula sa parehong ranggo, higit pa o mas mababa ay bibigyan nila tayo ng mukha. Oo. Oo. Hindi rin nagpapakita ng kahinaan si Spencer, ang reputasyon ni Neil Bro ay higit na mataas kaysa sa amin, ang pagkakaroon ng Neil Bro sa aming party ay isang karangalan. Pinagpala kaming tatlo. Sa pagkakataong ito, kung ang isang tao ay ayaw umamin ng pagkatalo, maaari nating ipakita sa kanila ang napakahusay na sining na mayroon ka rito, Neil Bro. Sinimulang banggitin ni Evans ang sinaunang sining. Ang sining ni Neil ay ganap na makapangyarihan, ito ay isang sining na sumalungat sa loika o sa kalangitan. Ang sining ng Sky-defying ay ganap na naiiba sa lahat ng iba pang sining. Kanina lang ay ipinakita ni Neil ang kanyang lakas sa kanilang harapan na siyang pangunahing dahilan kung bakit nila dinilaan lahat ang kanyang puwet, kung hindi, medyo walang kabuluhan kung si Neil ay miyembro lamang ng sinaunang Noble House. Lahat sila ay mula sa parehong punto ng pagsisimula, at habang kinakailangan ang paggalang sa isa't isa, hindi kailangan ang pabor sa lawak na ito. Nandito lahat ang mga kalahok para sa pagsusulit, kaya imposibleng makakuha ng anumang benepisyo mula sa kanila, ngunit ang higit na ikinagulat nila ay ang sining ng Neil na lumalaban sa langit. Iba talaga ang mga kalahok mula sa sinaunang sekta at Noble House, kung tutuusin. Ito ay ganap na naiiba mula sa isang nakatagong marangal na bahay, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay hindi malulutas. Ang tinatawag na Sky-defying arts ay talagang overpowering. Ang sining ni Neil ay kakaiba sa sarili nitong paraan, kaya niyang kontrolin ang isang maliit na bahagi ng kanyang paligid bilang kanyang sariling teritoryo at ang mga tao na nasa loob ng kanyang teritoryo ay hindi kumikilos. Habang ang lugar na maaari niyang kontrolin ay maliit at ang oras ay maikli, ngunit ito ay higit pa sa sapat. Dahil nasa ikatlong antas, ang tagal ng oras na maaari niyang i-immobilize ang mga tao ay 3 minuto at ang radius ay humigit kumulang 3 metro. Isipin ng isang hindi magagapi na master na nakalock sa lugar, ganap na hindi natitinag, hindi ba't iyon ay katulad ng pagsaksi sa kanyang sariling kamatayan? Ito ay kung gaano kalakas ang mga sining ng Neil na lumalaban sa langit. Siyempre, ang mahiwagang sining na ito ay magagawa lamang ng 2 tao sa ngayon, maliban sa matandang elder ng House Fane, siya iyon. Ang mga kinakailangan para matutunan ang sining na ito ay napakatindi, hinding-hindi ito matututuhan ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, inuna ang Neil sa House Fane, na tumatanggap ng dagdag na atensyon kaysa sa iba. Ang layunin ng pagpunta niya rito ngayon ay hindi lamang para sa pagsubok, ngunit narito rin siya upang lumikha ng isang pangalan para sa kanyang sarili, isang reputasyon na maaaring magpahayag ng pangalan ng House Fane at pati na rin bilang paghahanda upang maging susunod na pinuno ng House Fane. Kapag naging young master ng bahay si Neil, natural na mahuhulog sa kamay ng kanyang ama ang upuan ng kasalukuyang pinuno ng henerasyon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na malampasan ang kanyang tiyuhin at sipin siya sa laro ngayon. Siyempre, kahit na hindi lumahok si Neil sa pagsusulit na ito, magagamit niya ang malaking pabor na natanggap na niya mula sa bahay at ang sarili niyang kakayahan at lakas para maging young master. Gayunpaman, ang prosesong ito ay mas mabagal lamang kaysa sa pagpapakita ng kanyang mga natitirang resulta sa pagsubok sa palasyo ng Yelo, kaya't nagpa siyang pumunta dito at gumawa ng pangalan, hindi na siya makapaghintay dahil inaasar siya ng kanyang tiyuhin at bastos na kapatid sa bahay. Kaya naman, hanggat maaari siyang makapasa manatili sa nangungunang 3 sa buong pagsusulit, maaari siyang manalo ng ilang kayamanan at ang kanyang posisyon sa bahay ay masisiguro. Kahit na ang sinaunang marangal na bahay na si Fane ay hindi nagkukulang ng anumang kayamanan, lahat ito ay para sa karangalan, hindi para sa mga bagay. Si Neil, natural, ay hindi nag-isip na mag-recruit ng ilang Allopiers mula sa nakatagong Noble House at hindi rin siya tumulong sa kanila. Kung tungkol sa Neil, walang makahahadlang sa kanya sa panahon ng pagsubok. Ang mga tao ay naghahanap lamang upang magpakamatay kung mayroon silang mga bola na lalapit sa kanya. Maaari niyang sakta ng mga ito hanggat gusto niya at nakawin ang kanilang pinaghirapang puntos ayon sa gusto niya. Ang pagiging mahusay sa pagsusulit ay isang piraso ng cake.
Ang Sky-Defying Arts ay kumakain ng marami sa aking purong chi kaya hindi ko ito magagamit ng madalas, hindi hihigit sa 3 hanggang 5 beses na sasabihin ko. Ikinaway ni Neil ang kanyang kamay, kaya kailangan din ninyong magsikap. Sa totoo lang, sa lakas niya ngayon, 3 beses lang niya magagamit ang arts. Sinusubukan lang niyang palakasin ang sarili niyang ego sa pamamagitan ng pagpapalaki nito ng kaunti. Higit pa iyan, makakaasa lang kami sa iyong mga sining kapag may nagtangkang nakawin ang aming mga puntos at hindi namin sila matatalo sa isang laban. Mungkahi ni Spencer. Sure, you guys can take this as training too. Otherwise, if I was to use my arts every time we face an enemy, then the whole point of the test will be worthless. Neil tried to act cool around them. Talaga. Parehong tumanggo sina Evans at Spencer. Bumalik silang 4 sa inn para makita ang 6 na tao na nakaupo sa harap ng inn. 5 sa kanila ang nakapaligid sa isang lalaki at ang lalaking nasa gitna ay parang nagsasanay. Anong ginagawa nila? Kumunat ang kilay ni Neil at itinuro si Natoy. It kills me, I've no idea too. Neil bro, should I go ask them? Tanong ni Spencer. Sige, tanungin mo sila. Tumanggo si Neil. Ang dalisay na chi sa lugar na ito ay tiyak na mas makapal ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat silang magsanay sa open air, maaari rin nilang gawin ang parehong sa sarili nilang silid, tama. Hoy, kayong mga tao, ano ang ginagawa ninyo? Sa pagkakaroon ng Neil na sinusuportahan siya, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipakita ang kanyang tunay na kulay. Si Mitoy and Gang ay nasa Natoy ang atensyon kaya nang may biglang sumigaw sa kanila, nagulat silang lahat. Kahit galit na galit sila, hindi sila nang ahas na makialam sa pagsasanay ni Master Pao, kaya pinili nilang lahat na huwag pansinin si Spencer. Mother F*** Hacker, kinakausap ko kayo. Are you guys bingi or something? Nainis si Spencer nang wala siyang nakitang reaksyon mula sa kanila, buksan ang mga mata ng aso at tingnan ang taong nasa tapat ninyo, siya ay kapatid na Neil mula sa sinaunang maharlikang bahay, bakit hindi kayo pumunta at batiin siya? Sa pagtingin sa kung gaano kangas ang taong nasa harapan nila, si Mitoy at ang kanyang mga barkada ay nadismaya, gusto nilang talunin siya ngunit bago pa sila makatayo, may narinig sila. Ano? Sinaunang marangal na bahay Fane. Mabilis na tumayo si Mitoy at ang kanyang gang at humingi ng paumanhin habang ipinaliwanag nila, pasensya na talaga tungkol doon, ang panloob na disipulo ng sinaunang sektang Everyday at Everyday ay nagsasanay, kailangan natin siyang bigyan ng suporta ngayon din. Bagamat may suporta sila ni Natoy, hindi rin nila kayang saktan ang mga tao mula sa sinaunang bahay ng Maharlika. 1483. Kung ang tao sa tapat nila ay isang disipulo mula sa isang nakatagong bahay na Maharlika, hindi nila siya bibigyan ng 2 bagay ngunit iba na ngayon dahil ang tao ay mula sa isang sinaunang bahay na marangal. Ang kanyang ranggo ay kasing taas ng disipulo mula sa sinaunang sekta. Hindi nila maaaring masaktan ang isang taong ganito kalakas. Ano? Isang alagad mula sa isang sinaunang Maharlikang bahay. Nagulat si Neil sa balita, hindi niya alam na ang nasa gitna ay mula sa isang sinaunang Maharlikang bahay. Kung alam niya lang, hindi niya sana siya ginulo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya naririto ay upang makipag-ugnayan sa mga alagad ng sinaunang sekta at Maharlikang bahay, upang siya ay makakuha ng higit na suporta sa panahon ng halalan sa pagpili ng bagong pinuno ng bahay sa hinaharap. Kaya't nang marinig niyang pinoprotektahan nila ang disipulo mula sa sinaunang sekta, paumanhin, hindi namin sinasadyang istorbohin. Kapag natapos na ang kapatid na ito sa kanyang pagsasanay, mangyaring magpadala ng mensahe sa kanya, na sinasabi sa kanya na ako, si Neil mula sa sinaunang noble house ay personal na pupunta sa kanyang silid upang humingi ng tawad. Walang problema, Neil bro. Mabilis na tumanggo si Mitoy. Hindi tanga si Mitoy, baka sinabi ni Neil na pupunta siya sa kwarto ni Natoy para humingi ng tawad pero courtesy lang iyon, alam niya ang pagkakaiba nila. So what's going on? Bakit siya nagpa-practice dito? Curious si Neil habang nagtatanong. Palibhasay nasa sinaunang sekta, naniwala siya na hindi sila magkukulang ng anumang magandang lokasyon para magsanay. Bakit sa harap ng inn sa kalagitnaan ng gabi?
Si Mitoy ay walang lakas ng loob na itago ang kanilang sitwasyon habang sinabi niya kay Neil ang lahat ng nangyari ngayon. Natural, ang pangalan ni Terence ay naging Terence Ford sa pandinig ni Evans, magkatulad ang mga pangalan kung tutuusin kaya ipinalagay niya na si Mitoy ay hindi maganda sa pagbigkas. Ano? Si Terence Ford ay may kapansanan na ngayon. Nagulat si Evans. Sayang ang paglalagay ng labis na pagsisikap na hilahin siya sa kanyang tagiliran. Kung alam niya na siya ay isang kaaway ng sinaunang sekta, hindi sana siya nag-invest ng napakaraming oras sa kanya. Si Spencer naman, excited na marinig ang magandang balita. This time around, talagang nasa panganib ngayon ang kuya niya, ang kaibigan na kaka-recruit niya lang sa party niya ay disabled na. Hahaha, bakit hindi siya magyaya sa balita? Brian, tingnan natin kung paano mo ako lalabanan ngayon. Mayroon akong Neil mula sa sinaunang noble house na Fane, at ano ang mayroon ka? Ang tanging kakampi mo ay isang ordinaryong tao lang ngayon. Wala ka ng mga card na laruin sa larong ito. Pagkatapos ng 5 taong pagsasanay sa Palasyo ng Yelo, ang trono ng House York ay magiging akin. Magiging wala ka sa harapan ko. Nakikita ko. Tumango si Neil. Nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon ngunit nagtataka siya sa loob. Akala niya ay napaka-overpowering na ng kanyang mga sining, sinong mag-aakala na ang katapat niya ay maaaring sumipsip ng purong chi mula sa kanyang kaaway, hindi ba ito katawa-tawa? Siyempre, sa mga mata ni na Evans at Spencer, ang mga sining ni Natoy ay nangingibabaw din ngunit naniniwala sila na hindi mas mababa sa kanya ang mga sining ng pagwawalang bahala ng Neil. Pareho silang makapangyarihan ngunit hindi sila makapili ng dalawang panig, hindi ba? Ngayong may Neil sila sa kanilang party, natural, hindi na sila papabor kay Natoy ngayon. I will take my leave and stop disturbing our brother there then. Please excuse me, sabi ni Neil na may pagpapakumbaba at dinala si Evans at ang kanyang barkada palayo sa grupo habang papasok sila sa inn. Alas 5 na ng umaga ngayon, at biglang lumapot ang dalisay na chi sa atmosfera na parang puro sa isang punto. Alam ng mga taong may karanasan kung ano ang mangyayari, ito ang tanda ng tagumpay. Hindi ito maramdaman ng mga taong nasa malayo, ngunit malinaw na nararamdaman ito ng mga tao na ilang pulgada ang layo. Malapit nang mangyari ang isang tagumpay. Guys, mag-ingat sa iyong paligid. Hiniling ni Mitoy na bigyang pansin ang lahat. Oo. Seryosong sagot ng lahat. Samantala, huminto sa pakikipag-chat si Neil at ang kanyang barkada at pumunta sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari, malapit nang makapasok ang lalaki. Pagkatapos mismong magsalita ni Neil, naramdaman ni na Evans at Spencer ang pagkakaiba sa konsentrasyon. Sila ay mula sa nakatagong bahay na Maharlika, kung tutuusin, ang kanilang mga pandama ay mas mababa ng 1 grado kaysa kay Neil na mula sa isang sinaunang bahay na Maharlika. Ang hindi pagkakaroon ng malakas na sensitivity na taglay ng Neil ay ganap na normal. Boom! Ang purong chi na natipon sa isang punto ay marahas na sumabog at kumalat. Late phase ng Mystic Class. Naabot na niya ang late phase ng Mystic Class, napakagandang sining na ginagawa niya. Napabuntong hininga si Neil. Oo, pero Neil bro, hindi ka rin masama. Mabilis na dagdag ni Spencer. Hehe, late phase ng Mystic Class ha. Parehong level sa akin, wala lang, iwinagayway ni Neil ang kanyang kamay, ituloy na natin ang topic na katatapos lang natin, gusto nyo pang malaman ang tungkol sa isang sinaunang noble house. Dati, ipinapaliwanag ni Neil ang kanyang nalalaman tungkol sa mga sinaunang maharlikang bahay at sekta sa kanila. Siyempre, hindi lihim ang sinabi ni Neil sa kanila, ito ay pangkalahatang kaalaman na alam ng lahat mula sa sinaunang hanay ngunit ito ay isang bagay na ganap na bago sa mga disipulo ng nakatagong bahay na Maharlika. Walang pakialam si Neil na magpaliwanag sa kanila at sa parehong oras, magagamit niya ang pagkakataong ito para itaas ang kanyang reputasyon at posisyon sa harap nila. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Natoy, pinaikit ng amo ng inang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Natoy na nasa harap ng ina at tumangala, baka sa kanyang mga tingin ang isang kislap ng pagkamangha, mahina ang boses niya habang bumubulong sa sarili, kaka-breakthrough lang din ba ng lalaki sa first floor? Baka naman. Parang magiging interesting ang pagsubok sa pagkakataong ito. Bumalik ang mata ng amo sa dati nilang kalmado at bumalik sa kanyang trabaho.
Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence, napangiti ang mga labi, sa wakas. Natoy, kailangan ko talagang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na mag-level up, kung wala ka, hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Si Terence ay nakadama ng isang senyales ng isang tagumpay kamakailan ngunit kulang lamang ng pagkakataon. Ngayon ang araw, gayunpaman, dahil lubos niyang ginamit ang ibinigay na pagkakataon at pumasok sa late phase. Ito ay isang serendipitous encounter. Iniunat ni Terence ang kanyang katawan, hindi na siya nakakaramdam ng kahit na ano sa pag-upgrade. Siya ay natural na nakalusot sa pagkakataong ito ay lubos na nakaka-relax kumpara sa paraan na ginamit niya. Kahit papaano ay buo pa rin ang kanyang shirt at hindi siya gaanong naghirap kumpara noong kailangan niyang i-compress ang kanyang chi. GG. Naiinggit si Skybolt Pig habang nakatitig kay Terence. Ang batang ito ay hindi pa rin maintindihan kung paano ginawa iyon ni Terence. Siya ay isang ordinaryong tao noong nakalipas na panahon at ngayon lang siya nakapasok sa susunod na antas. Ano lang ang pangkukulam na ito? Siya. Little guy, gusto mo rin ng upgrade. Masaya na ngayon si Terence dahil sa tagumpay, kaya natural, ang kanyang saloobin sa Skybolt Pig ay naging mas palakaibigan din. GG. Mabilis na tumango si Skybolt Pig. Okay. Masayang tinanggap ni Terence ang kanyang kahilingan, sa tagumpay na ito, gagawin din kitang Mystic Pig sa isang pagkakataon. GG. Natuwa si Skybolt Pig at nagsimulang sumayaw nang marinig niya ang pangako ni Terence. Ngunit ang paghahanap ng bunga ng apoy na espiritu ang iyong misyon, okay. Kailangan mong hanapin ito ng buong lakas. Paalala ni Terence. 1484. Judge tumango si Skybolt Pig bilang pagsang-ayon. Halika dito, maliit na lalaki. Hinawakan ni Terence si Skybolt Pig at pumunta sa Jade Space. Nararamdaman niya na ang Skybolt Pig ay hindi nagsasanay ng anumang sining, ang purong chi sa kanyang katawan ay naipon mula sa pagkonsumo ng mga pambihirang halamang gamot. Ito ay medyo katulad ng kanyang sariling enerhiya at kaya ang enerhiya na pumasok sa katawan ng Skybolt na baboy ay agad na sumanib sa sarili nitong enerhiya. Masasabi ni Terence na ang enerhiya ng isang espiritong hayop ay may parehong elemento tulad ng sa kanya. Hindi katakataka na magagamit ito ni General Weiwo para mag-level up at ang tinatawag na healing type Spirit Beast ay isa lamang Spirit Beast na may kakayahang ilipat ang sarili nitong enerhiya sa ibang katawan. Dahil alam ni General Weiwo kung paano gawin iyon ng nagkataon, siya ay binansagan bilang uri ng pagpapagaling ni Elder York. Ang ibang mga espiritong hayop ay may sariling mga espesyal na kakayahan, ngunit ang enerhiya sa loob nila ay kapareho ng pangkalahatang enerhiyang taglay ni Terence. Karamihan sa kanila ay hindi alam kung paano ilipat ang enerhiya kaya kahit na ang kanilang enerhiya ay universal, hindi nila ito nagamit. Weiwo or Wilson. Kaya, tanging ang Dragon Arts of Mastery na pinagsanayan ni Terence ang maaaring gamitin ng iba. Isa ito sa mga kahinaan ng mga espiritong hayop. Umaga na nang pumasok si Skybolt Pig sa Mystic Class. Tinapik ni Terence ang likod ng maliit na lalaki at bahagyang ngumiti, tapos na, maliit na bata, magtago ka sa isang lugar at maglaro, kailangan kong puntahan ang dati kong kaibigan ngayon. Si Brian siguro ay hindi nagkaroon ng magandang tulog, di ba? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, naantig si Terence sa kanyang katapatan, siya ay isang kaaway ng karaniwan at nakatagong marangal na bahay na si York ngunit ang kanyang pakikipagkaibigan kay Brian ay tunay. Wala siyang pakialam kung tinatrato siya ni Brian bilang isang kaibigan dahil kay Carla o ano, ngunit dahil si Brian ay isang taos pusong kaibigan malaki ang pasasalamat niya sa kanya. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang pasasalamat, malugod niyang tutuperin ang kanyang mga hinihingi ngunit tila walang anumang kahilingan si Brian ngayon. Ang Skybolt na baboy na kakapasok lang sa Mystic Class ay nasa buwan na at ang excitement ay nagpagulong-gulong ngunit nang marinig niya ang utos ni Terence, medyo nag-atubili siyang magtago sa isang sulok. Bago magsimula ang pagsusulit, ayaw ni Terence na malaman ng mga tao ang pagkakaroon ng Skybolt Pig dahil magdudulot lamang ito ng kaguluhan sa paligid niya.
Matapos magsimula ang pagsusulit, lahat ay magiging kanyang kaaway pa rin. Hindi natakot si Terence na may dumating at nakawin ang baboy mula sa kanya. Handa siyang labanan ang mga ito kung sakaling lalapit sila sa kanya, ngunit naniniwala siya na hindi mapapansin ng mga taong ito ang tunay na kakayahan ng Skybolt Pig. Ipagpalagay lamang nila na ito ay isang walang kasalanan na Mystic Spirit Beast. Pagkatapos ng lahat, maraming mga espiritong hayop ang matatagpuan sa mga sinaunang sekta kung paanong pinananatili nila ang mga ito. Maaaring mayroon silang lakas ng isang mystic class, ngunit ang kanilang mapanirang kapangyarihan ay higit na mahina kaysa sa alinmang ordinaryong mystic class master. Hindi sila makakagawa ng malaking pinsala sa mga tao. Itinulak ni Terence ang pinto at pumasok sa hallway upang makita sina Evans, Quinley at dalawang estranghero na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Ang isa sa mga estranghero ay may ilang pagkakatulad kay Brian, kaya inakala niyang si Spencer iyon mula sa nakatagong bahay York, ngunit para sa isa pa, hindi pa siya nakita ni Terence, ngunit parang pamilyar din siya sa kanya. Ngunit hindi niya matukoy kung sino iyon. Di ba dyan si Ling, bro? Kumusta ka? Balita ko na sugatan ka, gusto kitang dalawin kahapon pero natatakot ako na baka maistorbo ko ang pahinga mo. Pero okay lang ba? Nagkunwaring mabait si Evans habang binabati si Terence. Ang katalinuhan ni Evans ay halatang mas mataas ng kaunti kaysa kay Spencer. Bagamat alam niyang imposible para kay Terence na maging bahagi ng kanilang koponan, lalo na't siya ay may kapansanan ngayon, binati pa rin niya ito ng walang katapatan. Kung tutuusin, minsan silang magkakaibigan sa inuman. Siya, salamat sa iyong pag-aalala, kapatid na Jow. Okay lang ako, no big deal, ngumiti si Terence at tumango. Wala siyang sama ng loob kay Evans sa ngayon. Mapanlin lang ang taong ito, ngunit mas pala kaibigan siya kaysa kay Irving. Sinabi sa kanya ng kanyang instinct na malamang na masama ang pakikitungo niya kay Irving, tulad ng kung paanong si Brian at Spencer ay parang apoy at tubig. No big deal. Alam mo naman siguro na wala kang silbi ngayon at gusto mong sabihin sa kapatid ko na aalis ka, di ba? Nagkomento si Spencer ng may pang-aalipusta, ngunit ang kapatid ko ay talagang may masamang kapalaran, nagre-recruit ng isang kaalyado na kakabaldado pa lang, anong trahedya? Medyo magalang pa rin si Spencer noong una siyang pumunta rito, ngunit ngayong mayroon siyang Neil bilang kanyang boss, lumawak ang kanyang panloob na kaba sa isang punto kung saan nagsimula siyang kumilos na kasing laki ng Neil, sa kanyang sarili. Kotse! Biglang bumukas ang pinto sa tabi ng kwarto ni Terence para ipakita ang galit na Brian na nakatitig kay Spencer. Spencer, anong sabi mo? Bakit hindi mo ulitin? Ha? Ano ba? May nasabi ba akong mali? Natapakan ko ba ang nerbiyos mo at nararamdaman mo ang sakit ngayon? Nasaktan ka na kaya tumalon ka pa sa kwarto mo? Ngumisi si Spencer kay Brian. Spencer, nagiging masungit ka? Naasar si Brian sa inaste ng kanyang kapatid, maaari kong piliin na manahimik kapag inaatake mo ako, ngunit hindi ako papayag na pagtawanan mo ang trahedya ng mga tao na parang isang biro. Sino ka sa tingin mo? Nairita si Neil sa lecture ni Brian. Gusto niyang mag-almusal pero pinigilan ng taong ito, natural, hindi siya matutuwa. Sino ka? Ito ang negosyo ni House York, wala itong kinalaman sa iyo. Hindi makapaniwala si Brian na may taong magtatanggol kay Spencer. Walang kinalaman sa akin. Itinaas ni Neil ang kanyang magkabilang braso at gumawa ng kilos gamit ang kanyang mga daliri. Malamig siyang ngumuso, ignorante na basura. Ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng isang piraso ng cake. Pa! Si Neil ay nagpadala ng isang sampal sa mukha ni Brian ng malakas at marahas at binawi ang kanyang kamay para sa isa pang sampal, pa! Sinampal si Brian sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Si Brian naman ay nakatayo pa rin doon, hindi kumikilos. Para siyang kusang nakatayo roon para bugbugin, hindi man lang nagpumiglas. Nakita ni Terence na nasa hindi kalayuan sa likuran niya ang ekspresyon ni Brian. Puno ito ng puot at galit, pero bakit hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya? Ang eksena ay labis na ikinagulat ni Terence. Kahit anong tingin niya kay Brian, hindi siya duwag.
Kahit na sa malagim na sitwasyon kahapon, gusto pa rin ni Brian na tumayo para kay Terence ngunit napatigil siya sa hudyat ni Terence. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon, ano ang nangyayari? Bakit hindi lumaban si Brian? Si Neil naman ay casual na pumalakpak at sinabing, "Tere na gutom na ako." Nakakainis tong basurang ito, ang daming kalokohang kausap kaninang umaga. Nag-alinlangan si Terence ngunit hindi nakialam sa laban dahil hindi niya masabi kung ano ang pinaplano ni Brian. Bakit niya titiisin ang kahihiyang ito sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng araw? May na-miss ba siya? Dahil hindi lumalaban si Brian, natural, hindi sasalakayin ni Terence si Neil. 1485. Nang makaalis si Neil, hindi man lang siya lumingon habang si Spencer naman ay humagalpak ng tawa, "Kuya, ano ba? Ang sarap ba sa pakiramdam? Sa tingin mo napakatigas mo. Isa ka lang basura sa harap ni Neil bro." Hahaha. May sumilay na galit sa ekspresyon ni Brian ngunit hindi siya nakasagot dito. Lalo nitong ikinagulat si Terence. Hanggang sa makalayo na silang apat at wala nang makita nang itinaas ni Brian ang kanyang nakakuyom na mga kamao sa langit, "Ano ba itong masamang sining? Ni hindi man lang ako makalaban. Hindi kaya." Galing siya sa isang sinaunang sekta. Ang sekta na nakakabisado sa maalamat na sining ng teritoryo. Kahit galit na galit si Brian, hindi siya tanga para maghaiganti kaagad. Siya ay labis na nag-aalinlangan sa sining dahil hindi pa niya narinig ang anumang nakatagong bahay na marangal o normal na sekta na nagtataglay ng sining na ito. Kung titingnan kung gaano kalakas si Natoy kahapon, mapapatunayan ni Brian na ang Neil ay maaaring nagmula sa isang sinaunang noble house o sekta. Higit pa riyan, ang sining na kanyang sinasanay ay katulad ng binanggit ng kanyang lolo, ito ay isang maalamat na sining na maaaring kontrolin ang isang partikular na teritoryo kapag ang practitioner ay nakabisado na ngunit ang pagmaster ng sining ay hindi madaling gawain. Bukod dito, kailangan ding isaalang-alang ang potensyal ng isang tao, hindi lahat ay akma para sa sining na ito kaya't hindi ito binigyang pansin ni Brian nang marinig niya ito mula sa kanyang lolo. Ngunit ngayong naranasan na niya ito sa kanyang sarili, alam niya kung gaano ito nakakatakot. Nang sandaling iyon ay nasa teritoryo siya ni Neil, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada na para bang nakadina ang galit ay kumukulo sa loob niya ngunit hindi niya ito mailabas, hindi makakilos. Kung talagang gusto ni Neil na patayin siya, ibig bang sabihin ay kailangan na lang niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata ang sarili niyang kamatayan, na walang magawa tungkol dito. Gaano kakilakilabot iyon? Ano? Ang lalaking iyon ay mula sa isang sinaunang sekta. Hindi maintindihan ni Terence ang sinasabi ni Brian, "Teritoryo ang sinasabi mo. Alam mo ba, Terence Ford? Noong sinampal ako kanina lang, ang buong katawan ko ay hindi gumagalaw, ni hindi ko napigilan. Parang may invisible power na pumipigil sa katawan ko at pumipigil sa mga galaw ko." Mapait na ngumiti si Brian, "Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay dapat na nanggaling sa isang sinaunang maharlikang bahay o sekta. Hindi tayo maaaring magkaaway sa mga taong iyon. Di bale. Tulad kahapon, ang sining na kanilang pina-practice ay hindi natin basta-basta maihahambing. Sila ay mula sa ibang antas. Isa pang sinaunang disipulo." Kumunot ang kilay ni Terence, hindi nakakagulat na mukhang kakaiba ang ekspresyon ni Brian ngayon, "Akala ko may dahilan ang pagiging pasibo mo, kung hindi, tinulungan na kita. Mabuti na lang at hindi mo ako tinulungan, kung hindi ay nabugbog ka rin." Napabuntong hininga si Brian, "Hindi bale, kalimutan mo na lang ito. Laging sinasampal sa mukha ng sinaunang bahay ang mga taong galing sa mga tagong bahay, hindi ito kakaiba, kalimutan mo na lang ang paghihiganti, maiisip ko lang na malas ako. Kalimutan ang tungkol sa paghihiganti." Mahinang tanong pabalik ni Terence. "Natural. Tama, ano ang nararamdaman mo? Galit ka pa rin ba? Kung tutuusin sa ekspresyon mo, parang naka-recover ka na sa trahedya. Nagawa mo bang pag-isipan ang mga bagay-bagay?" Ikinaway ni Brian ang kanyang kamay habang inalis ang kanyang iniisip at nagsimulang magtanong tungkol kay Terence. "Okay lang ako, mag-usap tayo sa kwarto mo," tinuro ni Terence ang kwarto ni Brian.
Bagamat walang tao sa koridor ng inn, sino ang nakakaalam kung may nakikinig sa kanila? Laging mas mabuting pag-usapan ang isang mahalagang paksa sa kanilang mga silid. Sure, let's go. Tumango si Brian at tumalikod, gusto niyang sabihin kay Terence ang tungkol sa plano nila ng kapatid niya. Gusto niyang mawala ng pag-aalala si Terence, kung hindi, sino ang nakakaalam kung palihim siyang aalis at susuko sa sarili niya. Ito ay isang kinalabasan na hindi niya gustong mangyari ng kanyang kapatid na babae. Sinundan ni Terence si Brian sa kanyang silid at isinara ang pinto sa likuran niya. Anak, mukhang kawili-wili ang pagsusulit na ito ngayon. Mayroon tayong natoy at ngayon ay isa pang kalahok sa sinaunang noble house, sa wakas ay mayroon tayong mga karapat-dapat na kalaban. Kami. Natigilan si Brian, sinusubukan mo pa ring sumali sa pagsusulit. Hindi ka pwedeng magbiro, di ba? Terence, kahit na nawalan ka na ng lakas, hindi mo dapat ipagpilitan ang sarili mo, at syempre, hindi mo rin dapat isuko ang sarili mo. Nakausap ko na si Carla tungkol sa sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka naming dalawa. Sinabi mo sa kanya. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Matagal akong nag-alinlangan ngunit naramdaman ko pa rin na hindi ko ito maitatago sa kanya. Oo, alam kong mag-aalala siya kung sasabihin ko sa kanya ngunit kailangan ko ang tulong niya upang makuha ang mga table tasks mula sa bahay. Patuloy ni Brian, magtiwala ka, mayroon kang Carla at ako, tutulungan ka naming magsimula muli sa paglalakbay ng isang practitioner. Ikaw. Ang bilis mo. Nagkibit-balikat si Terence, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Sinabi ko naman sa'yo na magiging ayos lang ako kahapon. Okay lang ako, hindi ko kailangan ng pills. Terence, sa relasyon natin ngayon, hindi mo na kailangang magpigil. Huwag kang masyadong formal sa akin, giit ni Brian. Bakit ako magiging formal sa iyo? Mga matandang kaibigan na tayo at lahat. Nagpatuloy si Terence, pero hindi ko talaga sila kailangan. At hindi ko na kailangang simulan muli ang aking paglalakbay. Anong pinagsasabi mo? Nagtaka si Brian, huwag mong sabihin sa akin na mayroon kang mental breakdown mula sa insidente kahapon. Walang ibang pagpipilian si Terence, inactivate niya ang Arts of Dragon Mastery. Ang lakas ng late phase Mystic Class ay ipinakita sa harap mismo ni Brian. Ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Alam ni Terence kahit ilang beses niyang sabihin sa kanya na ayos lang siya, hindi siya maniniwala ni Brian kaya imbes na ipagtanggol ang sarili, ipinakita niya ang kanyang tunay na lakas sa kanya. Kaaway. Agad na napuno ng malakas na aura ang silid, at hindi namamalayan, naisip ni Brian na may paparating na kalaban. Bumungad sa kanya ang katotohanan ng mapagtontong niyang ang taong nasa kanyang harapan ay ang naglalabas ng matinding aura. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala, tinitigan si Terence na parang nakakita ng multo. Ikaw. Ikaw. Paano? Late phase ng Mystic Class. I broke through. Huminto si Terence sa paglabas ng aura at na-deactivate ang arts ng Dragon Mastery. Ikaw. Hindi ba baldado? Nakalusot ka. Hindi makapaniwala si Brian sa katotohanang gumaling na si Terence, hindi ba nawalan ka ng lakas kahapon? Nawala ko sila kahapon ngunit pagkatapos ng mahimbing na tulog, lahat ng lakas at lakas ko ay napunan, patuloy ni Terence, sinabi ko sa iyo na magiging okay ako, okay lang ako. Okay. F***sake. Biglang napagtanto ni Brian na sina Natoy at Neil na parehong mula sa sinaunang kaharian ay hindi kasing lakas ng taong nasa harapan niya. Nawalan siya ng lakas kahapon at maaari pa ring mag-breakthrough ngayong umaga. Kailangan talagang aminin ng isang lolo na nagkamali ang kanyang lolo kay Terence. Kung si Carla ay hindi ang pag-asa ng House York, maaari na lang nilang hilahin si Terence sa kanilang tabi sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa kanya ni Carla at ang kanilang bahay ay umunlad. Masyadong overpowering ang lalaking ito, ipis ba siya? Heavily injured siya kahapon tapos ngayon, fully recovered na siya kinabukasan. 1486. Itago mo ito kay Natoy, gusto kong bigyan siya ng sorpresa, sabi ni Terence. Syempre naman.
Mabilis na tumango si Brian, talagang natakot ka sa akin kahapon. Akala ko pa naman sinusubukan mo akong aliwin, sinong mag-aakalang nagsasabi ka ng totoo. Ayos lang, kumuha na tayo ng makakain. Subukan din nating kumuha ng impormasyon. Gusto ni Terence na makakuha ng ilang impormasyon mula sa Neil. Laging magandang malaman ang tungkol sa iyong kaaway bago pumasok sa larangan ng labanan. Yung kondisyon ko ngayon. Hindi naman ako pwedeng lumabas ng ganun lang, di ba? Itinuro ni Brian ang namamagang pisngi at mapait na ngumiti. Pinaandar ni Terence ang sining ng Dragon Mastery at marahang hinaplos ang mukha ni Brian gamit ang kanyang mga palad. Tapos na, pwede na tayong umalis, hindi ba? Tapos na. Natigilan si Brian. Joke ba ito? But then he just realized na hindi na niya maramdaman yung sakit. Hinawakan niya ang kanyang pisngi nang hindi namamalayan upang malaman na bumalik sa normal ang mga namamagang bahagi para bang hindi pa ito namamaga noong una. Oo. Kinumpirma ni Terence habang tumatango. Malapit na akong mabaliw. Tumingin si Brian kay Terence, may pag-asa sa kanyang mga mata, talagang may kakayahan kang magpagaling. Paano ito posible? Akala ko mga tao lang sa House Sun ang makakagawa niyan. May kaugnayan ka ba sa kanila? Related? Sa tingin ko hindi. Pero kung gusto mo talagang malaman, si Jelay ng House Sun ang half-lover ko. Sabi ni Terence. Half-lover. Nagulat si Brian ngunit hindi na siya nagtanong pa. Nagtataka siya kung bakit tatanggapin ni Terence si Jelay at iba pang babae ngunit hindi si Carla. Dahil ba talaga sa paglaban ng kanyang pamilya? Ito ay peking isa, ngumiti si Terence, magsintahan lang tayo sa pangalan, tara na at kumuha tayo ng makakain. Oo naman. Huminga ng malalim si Brian. Sa 2 araw na ito, nakatagpo at nasaksihan niya ang lahat ng uri ng mga kasuklam-suklam na lalaki, ang kanyang puso ay tumitibok na parang mga kuko ng isang mahal. Kahapon ay si Natoy at ngayon ay Neil. Gayunpaman, hindi lang doon natigil ang mga pangyayari, ang taong nasa harapan niya ay di hamak na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang dalawa at muntik na niya itong maalis sa listahan. Sa puntong ito, humanga si Brian sa ganda ng mga mata ng kanyang kapatid. Tulala talaga ang kanyang ama sa paglayo kay Terence. Si Terence ay mula sa isang ganap na naiibang buhay ngunit ang kanyang ama at lolo ay walang nakikitang halaga sa kanya. Kailangang malaman ng isa kung gaano kahalaga ang sining ng House Sun. Maging ang nakatagong bahay Harrian at normal na sekta ay nakipaglaban para House Sun. Or Sullivan maging ang nakatagong bahay Harrian at normal na sekta ay nakipaglaban para makipag-alyansa at pakikipag-ugnayan sa kanila, lalo pa ang mga karaniwang bahay marangal. Noong mga araw, minsan ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng House Sun at ng sinaunang sekta, ang hinahanap nila ay walang iba kundi ang espesyal na kakayahan ng House Sun sa pagpapagaling at ang kakayahang ilipat ang lakas ng isang tao sa iba. Gayunpaman, maaari ring pagalingin ni Terence ang mga tao, tulad ng House Sun. Ngunit mayroon ba siyang parehong limitasyon? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi napigilan ni Brian ang kanyang pagkamausisa habang nagtanong, Terence, ang iyong kakayahan sa pagpapagaling ay naa-access ng lahat. Oo, kahit mga hayop din, tumango si Terence. Kahit hayop. Huminga muli ng malalim si Brian. Nakahanap siya ng pag-asa sa sagot ni Terence, paano ang isang sinaunang espiritong hayop? Gumagana ba ito? Siguro. Tumango si Terence at tumingin kay Brian na may nagtatanong na mga mata, bakit mo tinatanong? Noong bata pa si Carla, nailigtas niya ang isang nasugatan na sinaunang espiritong hayop, mula noon, nananatili ito sa aming tahanan. Nag-imbite kami ng hindi mabilang na mga doktor sa mga gumagawa ng gamot upang gamutin ang halimaw ngunit walang makagagamot dito. Sa kabutihang palad, ang sinaunang espiritong hayop ay isang matigas na hayop at hanggat siya ay may purong chi sa kanyang katawan, kaya niyang pahabain ang kanyang buhay sa loob ng maraming taon, paliwanag ng aking kapatid na babae.
Na makakahanap siya balang araw ng isang taong magpapagaling sa sinaunang espiritong hayop na ito, sa tingin mo ba ay makakatulong ka? Hindi makapaniwala si Terence na ang tanong niya ay magdadala sa kanya sa isang problemang ganito kalaki. Kung tatanggapin ngayon ni Terence ang hiling ni Brian, hindi maiiwasang makipagkita at makihalubilo siya kay Carla, ngunit maaari pa ba niyang tanggihan ang kahilingan ni Brian? Walang paraan para tanggihan niya ang kahilingang ito. Kahit na hindi hiningi ni Brian ang pabor na ito ay isang pirasong cake lang kay Terence. Naalala niya pa noong siya ay nasugatan, si Carla ay may gustong sabihin sa kanya at ang mensaheng iyon lamang ay higit pa sa sapat upang ibigay kay Terence ang kanyang tulong. Kaya naman, mapait na ngumiti si Terence at sinabing, kung may pagkakataon, natural. Talagang, naiintindihan ni Brian ang gustong sabihin ni Terence, ngumiti siya. Pareho silang umalis sa inn at naglakad patungo sa pinakamalapit na hawker stall. Maraming kalahok ang nandoon para kumain din. Hindi lihim ang kwento ng pagiging baldado ni Terence ni Natoy, kaya nang makita nila si Terence dito, lahat sila ay tumitig sa kanya ng may halong damdamin. May naawa sa kanya, may natawa sa kanya, may nagdiriwang sa kanyang kasawian, ngunit may nagtaka kung bakit hindi umalis sa lugar, ano nga ba ang ginagawa niya doon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Terence silang lahat at natagpuan ang kanyang sarili sa isang mesa habang siya ay nakaupo kasama si Brian. Nag-order siya ng pagkain at nagsimulang kumain. Marami sa mga tao doon ay curious lang sa sitwasyon, ngunit nang magsimulang kumain sina Terence at Brian, hindi na sila mapakali ni Terence habang ipinagpatuloy nila ang paksang kanilang naiwan. Gayunpaman, binago ng ilang pag-uusap ang mga paksa sa Natoy at Neil nang makita nila si Terence sa tapat nila. Nakita mo ba siya? Hindi natin maaaring masaktan si Natoy mula sa sinaunang sekta, kung hindi, tayo ang susunod na biktima tulad ni Terence Ford doon. Ang isa sa mga disipulo mula sa nakatagong bahay na Maharlika ay humina ng kanyang tinig habang siya ay nagkomento. Bagamat mahina ang kanyang boses, hindi nahirapan sina Terence at Brian na marinig sila. Lahat ay practitioner dito, hindi rin masyadong malayo ang distansya, kaya natural, maririnig nila ito ng malakas at malinaw. Gayunpaman, kumilos sina Terence at Brian na parang walang nangyari, nandito sila para sa impormasyon. Syempre, hindi sila gagawa ng gulo at nakaupo lang doon, kumukuha ng impormasyon hanggat maaari. Oo. Ang Natoy na iyon ay napakalakas, ngunit narinig ko na ang Neil ay pareho ding malakas. Ang kanyang sining na lumalaban sa langit ay napakalakas. Sumabad ang isa pang disipulo mula sa isang normal na sekta, nabalitaan ko na marunong siyang gumamit ng teritoryo. Ang nangyari kanina, nakita niyo ba iyon? Ang katabi ni Terence Ford, si Brian. Sinampal siya ni Neil sa ilalim ng kontrol ng teritoryo. Hindi man lang siya makalaban, gaano iyon kalakas. Sinilay mula sa sinaunang bahay Fane, ibig sabihin ba niyan ay nasa parehong ranggo siya ng isang sinaunang sekta. Kami ay mga kalahok lamang mula sa mga nakatagong bahay na marangal at normal na mga sekta, hindi namin sila maaaring gawin na aming mga kaaway. Idinagdag ng isa pang lalaki, sa panahon ng pagsubok, dapat nating iwasan ang mga ito sa lahat ng paraan. Ang pagkilala sa kanila ay mas mabilis na mamamatay. We can't offend them. Buti na lang magtago tayo ng maayos. Pero, ang dalawang yan ang itinuturing na pinakamalas, di ba? Offended both ancient ranking disciples sabay-sabay. Pwede lang silang sumuko sa test, kung hindi, sa panahon ng pagsubok. Hihihi, alam naman nating lahat kung ano ang magiging resulta. Nakiramay ang lalaki mula sa nakatagong bahay na marangal. 1487. Oo, malas. Ngunit wala tayong magagawa, hindi natin masasaktan ang mga tao mula sa sinaunang sekta at mga marangal na bahay. Tumango ang alagad ng isang normal na sekta bilang pagsang-ayon, gayunpaman, sa tingin ko ay wala itong kinalaman sa amin, basta't maingat kaming kumilos sa bawat hakbang, kakayanin namin. Wala kaming pakialam sa kung ano na ang kalagayan ng mga tao. Oo. Tumango naman ang isa pang lalaki.
Pagkatapos kumain, parehong tumayo sina Terence at Brian at umalis sa Hawker Center. Nakakuha sila ng sapat na impormasyon para sa araw na iyon, ang taong nakatambay ni Spencer kaninang umaga ay tinawag na Neil. Siya ay mula sa sinaunang bahay na Fane at ginamit ang maalamat na sky-defying arts na maaaring magpa-immobilize ng mga tao sa loob ng 3 minuto. Ano sa tingin mo? May plano ka ba? Nag-alala si Brian matapos marinig ang lahat ng pag-uusap mula sa karamihan. Mayroon na silang masamang dugo, naniniwala siya na sa panahon ng pagsubok, tiyak na aalisin ni Natoy si Terence nang hindi nagpipigil sa pagkakataong ito. Samantala, si Spencer ay nagsimula ng makihalubilo sa Neil. Inakala niya na tiyak na gagamitin ni Spencer ang kapangyarihan ni Neil para sirain siya, gagawin niya ang lahat para makuha ang titulo bilang pinuno ng House York. Kaya naman, sina Terence at Brian ay mayroon na ngayong dalawang pinakamalaking kaaway sa buong pagsubok. Hindi mapakali si Brian matapos isipin ang kanilang lakas. Maaaring misteryoso rin si Terence, ngunit pagkatapos ng lahat, ang dalawang kamao ay mas mababa pa rin sa 4 na kamao. Higit pa riyan, ang mga sining ng Neil na lumalaban sa langit ay isang bagay na dapat isaalang-alang din. Sa pinakakaunti, hindi pa rin naiisip ni Brian kung paano lutisin ang problemang ito. Ito ang isa sa mga pinakasinaunang at maalamat na sining na kanilang kinakaharap, ang mga karaniwang sining ay hindi kasing lakas ng sa kanila. Ang pakiramdam ng pagiging hindi makagalaw ay nakaukit sa alaala ni Brian. Talagang hindi siya matinag sa sandaling iyon at kung papatayin siya ni Neil, talagang walang magagawa si Brian tungkol dito. Hindi naman big deal, di ba? Mahinang sinabi ni Terence, maaaring wala pa akong kumpletong plano kung paano sila talunin, ngunit maaari pa rin tayong makipagsapalaran at subukang ibagsak muna sila. Sa tapat ni Brian, si Terence ay nakakaramdam ng kagaanan nang marinig niya ang talakayan mula sa karamihan. Natoy man o Neil, silang dalawa ay nagtanim sa loob ng kanilang bahay o sekta ngunit walang karanasan sa pakikipaglaban. Naniniwala si Terence na mas may pakinabang siya kaysa sa kanila sa larangang ito. Kaya naman magagamit ni Terence ang kanyang kalamangan at lampasan ang mga disadvantages. Hanggat makakahanap siya ng paraan upang kontrahin ang kanilang mga ultimate skills, magiging mas madali ang pagkapanalo laban sa kanilang dalawa. Bagamat hindi pa nakakabuo ng ideya si Terence, nadama niya na ang paghahanap ng solusyon ay isang sandali lamang, hindi ito mahirap. Oo naman, inilagay ni Brian ang lahat ng kanyang pag-asa kay Terence. Magiging maganda kung makakalabas si Terence ng isang diskarte para kontrahin sila, ngunit hindi pa niya maibaba ang kanyang bantay. Kung aalisin niya ang kanyang sarili sa pagsusulit ngayon, nangangahulugan ito na natalo siya kay Spencer. Sa madaling salita, walang posibilidad na siya ang maging pinuno ng House York kahit na may suporta mula sa kanyang ama at lolo. Ang mga bagay ay tila hindi maayos at madali. Ramdam ni Terence ang pagkabalisa sa tono ni Brian. Pagkatapos bumalik sa inn, bago bumalik sa sarili niyang silid, tinapik ni Terence ang balikat ni Brian habang inaalaw niya, huwag kang mag-alala, hanggat itong 2 taong ito mula sa sinaunang ranggo ay huwag muna akong atakihin, wala akong gagawin sa kanila. Kung hindi, pauwiin ko sila sa wheelchair. Ha? Okay. Ang pagkakaroon ng katiyakang ito ay nakakapagpapahinga sa akin ng husto. Ang tensyon na namumuo sa isip ni Brian ay sa wakas ay mailalabas. Sa pag-alala kung gaano kalakas si Terence, walang pag-aalinlangan si Brian na talagang magagawa niya ang mga bagay sa mahimalang paraan. Nagsimulang mag-isip si Terence ng mga diskarte sa sandaling bumalik siya sa kanyang sariling silid. Si Brian naman ay tinawag agad ang kapatid. Kuya! How was it? Okay lang ba siya? Nagkaroon ng parehong issue sina Carla at Brian, pareho silang hindi nakatulog ng maayos dahil kay Terence. Iniisip ni Carla kung paano lalapitin ang kanyang pamilya para sa mga table tasks, ngunit din, nag-aalala siya sa kaligtasan ni Terence. Hawak niya ang kanyang telepono sa buong oras, naghihintay na makipag-ugnayan sa kanya ang kanyang kapatid. Kaya't nang tumunog ang telepono, agad itong kinuha ni Carla. Napakabilis. Si Brian naman ay nagulat sa bilis.
Naunawaan niya kung gaano nag-aalala ang kanyang kapatid, ngumiti. Carla, nag-alala ka ba? Kuya, may mood ka pa bang magbiro sa ganitong sitwasyon? Medyo hindi nasisiyahan si Carla ngunit ang nasa telepono ay ang kanyang kapatid kaya nagpipigil siya ng galit. Hehe, crack a joke. Walang oras makipagbiruan si kuya sayo, okay? Ayaw nang kulitin ni Brian si Carla nang dumiretso siya sa punto. Ate, may magandang balita ako para sa iyo. Anong magandang balita? Ayokong nang malaman ang tungkol dyan, patuloy ni Carla. Kuya, pakisabi muna sa akin ang kalagayan niya, kumusta na siya? Ate, huwag ka nang mag-alala. Sigurado ka bang hindi mo gusto ang magandang balitang ito? Ang magandang balitang ito ay may kaugnayan kay Terence. Napangiti si Brian. Terence. Anong magandang balita? Siya ba? Bahagyang kumunot ang kilay ni Carla, may ngiti sa kanyang mukha, may magandang nangyari ba? Ate, ang mga mata mo. Sobrang talas talaga. Hindi ko maitatanggi na ang galing mo talaga manghusga ng tao. Bulalas ni Brian, alam mo ba? Kahapon, napilayan si Terence, talagang nawalan siya ng lakas. Wala nang purong chi na natitira sa kanyang katawan, lubos kong naramdaman kung gaano siya kaina. Mas mahina pa siya kaysa sa isang ordinaryong tao ngunit alam mo kung ano ang nangyari kaninang umaga nang hinanap ko siya. Ano? Nabawi ba niya ang kalahati ng kanyang lakas? Napaisip si Carla. Bagamat alam niyang imposible ito dahil sa kanyang pag-aalala, hindi pa niya narinig ang mga bagay na tulad noon. Gayunpaman, dahil pinupuri ng kanyang kapatid si Terence at ang kanyang pananaw sa kinabukasan, malamang na nakamit ni Terence ang isang bagay na medyo mahusay kaya nagpa siya si Carla na tumaya dito. Nahiya siya sa papuri ng kapatid ngunit wala na siyang panahon para doon. Hindi, hulaan mo ulit. Umiling si Brian. Kung gayon, nabawi ba niya ang isang katlo ng kanyang lakas? Ibinaba ni Carla ang kanyang hypothesis. Pagkatapos ng lahat, ang unang hula ay medyo hindi makatotohanan. Ate, hindi ka ba maaaring maging mas walang takot sa paghula? Sa tingin mo ba ay ganito kalala ang iyong paningin? Pag-isipan mong mabuti, ito ay isang bagay na talagang nakakapangilabot. Umiling si Brian. Nabawi niya ang lahat ng kanyang lakas. Hindi yun maaaring tama. Iyon ay magiging hindi totoo. Imposible. Nagulat si Carla. Nope, hindi niya nabawi lahat ng lakas niya. Sagot ni Brian. I knew it. Imposibleng maibalik lahat ng lakas niya sa isang gabi lang. Pinakalma ni Carla ang puso niya ng ilang tapik, nagulat talaga siya sa kapatid. Hindi pa ako tapos. Patuloy ni Brian, hindi niya nabawi ang lahat ng kanyang lakas ngunit nakalusot din siya. Siya ay nasa kalagitnaan ng Mystic Class ngunit ngayon ay mayroon siyang lakas ng isang late-phase Mystic Class Master. Halos itapon ni Carla ang kanyang telepono dahil sa sobrang pagkagulat. Napahawak siya ng mahigpit sa phone niya habang nagiging irregular ang paghinga niya. Kuya. Ikaw. Seryoso ka. Hindi ka nagsisinungaling, no? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Hindi ka ba naniniwala sa iyong pananaw? Hindi napigilan ni Brian na mapangiti sa reaksyon ng kanyang kapatid. Sa katunayan, ganoon din ang reaksyon niya nang malaman niya ang balita. 1488. Napakatawa niyan, nag-breakthrough ba talaga siya? Nadama ni Carla na siya ay talagang pinagpala, tama ang kanyang kapatid, ang kanyang paningin ay talagang napakatalas. Talagang naramdaman niya na si Terence ay hindi simpleng tao at hindi siya mas mababa sa kanya kahit kaunti. Oo, ngayong nasabi ko na sa iyo ang magandang balitang ito, hindi mo na kailangang mag-alala, patuloy ni Brian, kung wala ng iba, kailangan kong tumawag muli ngayon. Hindi nakakailanganin ang planong napag-usapan natin kanina. Masayang tumango si Carla. Tungkol sa balakid ng pagharap sa mga sinaunang maharlikang bahay at sekta, hindi binanggit ni Brian ang isang salita tungkol sa kanila. Napagtanto niya na medyo nag-overreact siya, halimbawa, sinabi sa kanya ni Terence na magiging okay siya ngunit sumobra siya at sinabi sa kanyang kapatid ang balita at gumawa ng malaking kaguluhan dito.
Kaya mas naging matalino si Brian sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sabihin sa kanyang kapatid ang lahat pagkatapos ng pagsusulit. Baka makapasa talaga sila sa mga pagsubok, Diyos lang ang nakakaalam. Si Kitty ay nananatili sa silid mula nang dumating siya sa inn. Ang kanyang pagkatao ay palaging ganito, malamig at hindi pala kaibigan. Ang kanyang layunin ay simple, siya ay narito upang lumahok sa pagsusulit lamang. Kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa 2 araw na ito. Ano pa, hindi niya alam na nandito rin si Terence. Bandang 8:00 ng gabi, may nakakabinging tunog na nanggaling sa labas ng inn. Attention sa lahat ng kalahok sa Ice Palace Test, tapos na ang oras para sa checking in, please proceed to register yourself later. Attention sa lahat ng kalahok, mangyaring magtipon sa plaza sa harap ng inn makalipas ang 10 minuto para magbayad ng test deposit. Hindi kami magsaserve ng mga late. Malakas at malalim ang boses, masasabing master din ang sumisigaw. Gayunpaman, masasabi ng lahat na pamilyar sa boses na ito ay pag-aari ng amo ng inn. Earth Class Master. Bahagyang humanga si Terence. Tsaka nung nandito siya para mag-check-in, hindi niya ma-detect ang lakas niya. Sa madaling salita, ang matandang ito ay may isang bagay sa kanyang manggas upang itago ang kanyang tunay na lakas. Ito ay talagang isang sandali na nagbubukas ng mata para kay Terence, maaari niyang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sinaunang sekta at isang nakatagong noble house ngayon, silang dalawa ay talagang isang ganap na naiibang buhay. Iba talaga ang mga tao sa sinaunang sekta. Lumabas si Terence sa kanyang silid at kasabay nito, bumukas din ang pinto ni Brian. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na naghanda para bumaba. Gayunpaman, lumabas din si Kitty sa kanyang silid, bumalatay sa kanyang mukha ang pagkagulat nang makita niya si Terence sa hindi kalayuan sa kanya. Hindi maintindihan ni Kitty bakit nandito ang lalaking ito. Sinumpa niya ang kanyang malas. Nang makita siya ay naalala niya ang mga alaala na nakita siyang hubot-hubad. Gusto siyang patayin ni Kitty ngunit hindi siya kalaban nito, at higit pa doon, siya pa rin ang tagapagligtas niya, talagang naglagay ito kay Kitty sa mahirap na posisyon. Hindi niya naalala ang mga alaala noon dahil hindi niya nakita si Terence, sinubukan pa niyang kalimutan si Terence at huwag isipin ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, tinatrato niya ito na parang isang bangungot. Gayunpaman, ngayong nakatitig siya kay Terence, bumalik sa kanyang isipan ang mga hindi kasiya siyang alaala. Nagsalubong ang kilay niya at umiwas ng tingin, hindi siya pinansin. Kasabay nito, lumabas din sa kanilang silid sina Evans, Quinley, Spencer at Neil. Ganoon din ang magiliw na pagbati ni Evans nang makita niya si Terence, hindi nagbago ang chemistry dahil sa nangyari noong umaga. Terence Ford bro, may balak ka pa bang sumali sa pagsusulit? Dahil si Terence at Brian ay parehong pababa ng hagdan, natural, ito ay nangangahulugan na sila ay magparehistro at magbabayad ng deposito ngayon. Namangha siya, kahit na sa ganitong sitwasyon ay gusto pa rin ni Terence na dumalo sa pagsusulit. Kung wala ang kanyang lakas, hindi ba siya magpapakamatay? Oo, tumango si Terence at hindi masyadong nagpaliwanag. Si Kitty, sa kabilang banda, ay narinig na si Terence ay tinatawag na Terence Ford. Nanliit ang kanyang mga mata, Terence Ford. Ang kanyang pangalan ay Terence Ford. Paano naging posible iyon? Hindi ba Terence ang pangalan niya? Tama, baka ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang tunay na pangalan kaya sa halip na gamitin si Terence, binago niya ito ng bahagya sa Terence Ford. Tama, ang Terence Ford ay napakagandang pangalan, hindi siya karapat-dapat para doon. Pero itong bastard na ito, how dare he called himself that name? Ha! Kung bibigyan ng pagkakataon, siguradong hindi kita bibitawan. How dare you impersonate a bro's name? Ang ilang mga tao ay talagang walang takot. Tumaas sa hangin ang boses ni Natoy. Nakita niya si Terence at hindi makapaniwala na nandito pa rin ang lalaking ito, bakit nandito pa rin ang baldado na ito. Gayunpaman, si Natoy ay hindi hawakan ng isang lumpo na tulad niya ngayon, kung magagawa niya, gusto niyang patayin si Terence sa presensya ni Leandro bro. Ang pagpatay kay Terence ngayon ay makakasama lamang kay Leandro bro, salamat sa pinaghirapang dalisay na chi,
Hahaha, nalampasan ko lahat dahil sa iyo, Kiki, ang sarap sa pakiramdam. Wala akong pakialam, mahinang sabi ni Terence. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Natoy. Natoy bro, malakas ka talaga, at congratulations. Masayang sabi ni Neil. Pareho silang kabilang sa sinaunang ranggo, walang saysay na magkaaway. Kung tutuusin, sila ang pinakamalakas dito, kung mag-aaway sila, ang ibang mga kalahok ay mauupo na lang sa isang tabi at kakain ng popcorn para ay enjoy ang palabas, walang saya sa paggawa niyan. Bukod dito, pareho silang narito para sa isang katulad na dahilan gusto ng isa na maging susunod na pinuno ng bahay at habang si Natoy ay gustong maging alagad ng malaking elder. Ang paggawa ng mga koneksyon ay kapaki-pakinabang sa kanila. Kaya tumigil sila sa pagtanggap ng mga tao sagang pagkatapos ng unang araw. Mawawala ang orihinal na layunin ng pagbuo ng isang gang kung tatanggapin nila ang sinuman sa partido. Ang pag-aaway sa isa't isa ang huling gusto nila. Samantala, kaninang umaga, napagkasunduan ng magkabilang partido na huwag makialam sa kabilang partido sa buong pagsubok. Ita-target nila ang iba at aagawin ang lahat ng kanilang mga puntos. Neil bro, malakas ka rin. Natatakot ako na baka matalo ka sa pagsubok na ito. Ngumiti si Natoy. Sa katunayan, nagsasabi siya ng totoo, kung gagawin ni Neil ang kanyang territory art, walang makakapigil sa kanya sa puntong iyon. Gayunpaman, hindi nag-alala si Natoy, maaari niyang pilitin ang mga kalahok na ibigay ang kanilang mga puntos sa pamamagitan ng pagbabante na higupin ang kanilang lakas palayo sa kanila. Nakikinig sa kalokohan nilang dalawa sa likod niya, ang mga labi ni Terence ay pumulupot sa isang malamig na ngiti. May balak ka pa bang makipaglaban? Maghihintay tayo at tingnan. Magkatabing bumaba sina Terence at Brian, hindi pinapansin ang mga tao sa likod. Si Kitty, sa kabilang banda, ay sumunod ng mahigpit sa likod ni Terence hanggang sa ground floor. Samantala, malamig na tumikim si Mitoy nang makita niya ang anino ni Kitty. 1489. Noon pa man ay binabantayan ni Mitoy itong Kitty, ngunit tila walang interes si Natoy, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Malamig lang siyang ngumiti sa ngayon, at humanap ng paraan para makuha siya sa pagsusulit. Sinabi ng may-ari ng ina mayroon silang 10 minuto, ngunit sinuman sa mga kalahok na ito ang mga ngahas na maging mabagal. Wala pang 5 minuto ay nagtipon na muli ang lahat sa clearing. Sina Terence at Brian ang unang bumalik at nakahanap ng pwesto, naka-cross-legged sa lupa. Ang ibang mga alagad na dumating ay kinuha ang kanilang halimbawa at umupo sa kanilang mga pwesto. Ang may-ari ng inn, gayunpaman, ay walang emosyong nakatayo sa harap ng isang podium sa clearing, ang kanyang lakas bilang isang Earth-class late-phase peak ay ganap na hindi natatago. Sa tabi niya ay isang batang babae na nakasuot ng puti, tila wala pang 20 taong gulang ngunit sa intuition ni Terence at mga taon ng medikal na hitsura, alam niya na ang babaeng ito ay hindi gaanong bata, ngunit hindi bababa sa higit sa 30 taong gulang. Napanatili lamang niya ng husto ang kanyang hitsura. May kaugnayan ba ito sa sining ng kanyang practitioner, o dahil ba sa pumasok siya sa Sky Class? Ngunit ang pagpasok sa Sky Class ay hindi nangangahulugan na maibabalik mo ang iyong kabataang hitsura. Ang iyong hitsura ay mapapanatili lamang sa edad kung saan ka pumasok sa Sky Class. Ibig sabihin naging Sky Class ang babaeng ito na wala pang 20. Posible ba iyon? O maaaring mayroon silang ilang mga elixir na nagpapanatili ng kabataan? Nakarinig na siya ng ganito dati sa mga tala ni Liju, ngunit habang pinapanatili ng elixir na ito ang iyong hitsura ay hindi ka nito kayang mabuhay magpakailanman. Gayunpaman, isa na itong Golden Class 4th level elixir. Ang pagpino nito ay napakahirap na may napakababang rate ng tagumpay. Ang sekta ng Ice Palace ay talagang magiging kamangha-mangha kung nagawa nilang gawin ito. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga kalahok ay dumating, lahat ay nakaupo na naka-cross-legged. Bahagyang tumango ang babae matapos makitang nagkukumpulan ang lahat, dahil nandito na kayong lahat, magsimula na tayo. Ako si Little Queen, isang lingkod ng Ice Palace Sect Master. Ako ang magdadala sa inyo sa testing area.
Ang taong nagsasalita ay maaaring isang utusan, ngunit walang nang ahas na tingnan siya ng masama kung titingnan lamang kung paano siya ginagalang ng may-ari ng inn, masasabi na siya ay hindi karaniwan. Kung tutuusin, ang may-ari ng inn ay Earth Class Late Phase Peak, kalahating hakbang ang layo mula sa Earth Class ngunit iginagalang pa rin niya ang katulong na ito. Maiisip lamang ng isa ang kanyang posisyon. Isang lingkod ng Sect Master. Kung ang Sect Master na iyon ay isang maalamat na figure, kung gayon ang kanyang mga direktang tagapaglingkod ay nasa parehong antas ng mga matatandang iyon. Maaari mo siyang tawaging Elder Queen o Director Queen, paalala ng may-ari ng inn, baka sakaling tawagin din siya ng sinuman sa mga taong ito na Little Queen, siguradong magdudulot ito ng malaking problema. Naturally, ang mga manunood dito ay hindi binubuo ng mga idiot, wala silang karapatang sumali sa pagsusulit na ito kung hindi nila ito malalaman. Ito ay mga pangunahing kaalaman lamang para sa mga elite na tulad nila. Sa inyo, karamihan sa inyo ay nagmula sa mga tagong bahay at sekta, ngunit mayroon din sa inyo na nagmula sa mga sinaunang sekta at sinaunang bahay. Natigilan ang sinabi ni Queen habang nakatingin sa mga disipulo, ngunit sa Ice Palace, walang espesyal na pagtrato, huhusgahan namin kayo katulad ng iba. Huwag isipin na kayo ay nasa itaas ng mga patakaran dahil lang sa inyong posisyon o ang Ice Palace Sect ay ihihinto ang inyong karapatan na makilahok at abisuhan ang lahat ng sinaunang grupo na ilalagay kayo sa blacklist. Maliban sa Natoy at Neil, marami sa mga kalahok ang natigilan sa mga salita, hindi ba masyadong makapangyarihan ang sekta ng Ice Palace. Hindi nila binibigyan ng anumang mukha ang Everyday and Everyday Sect o ang sinaunang bahay na Fane. Ngunit alam ni Natoy at Neil sa sinaunang sekta, ang Ice Palace ay nasa tuktok ng mundo nang ang ibang mga nararapat na sekta ay sumunod sa Everyday and Everyday Sect noon, ang Ice Palace ay hindi lumahok. Kung mayroon sila, ang sekta ay hindi magiging kasing ganda ng kanilang kinalalagyan ngayon. Ang Ice Palace Sect ay nasa isang mas neutral na posisyon, lumalayo sa mga tamang sekta at sekta ng demonyo habang iniiwasan din ang hidwaan, inilalagay ang kanilang focus sa pagsasanay lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Ice Palace Sect ang may pinakamaraming Sky Class Masters. Huwag kang mag-alala, Elder Queen, kami ni Brother Fane ay nasa teritoryo ng Ice Palace, igagalang namin ang mga panuntunan sa teritoryo ng Ice Palace. Sabi ni Natoy habang kinuyam ang kamao. Oo, tama si Brother Natoy, nandito kami para sa pagsusulit, at susundin ang mga patakaran tulad ng lahat ng kalahok. Sabi ni Neil. Napakagaling. Tumango si Queen. Ngayon, ipapaliwanag ko ng maikli ang mga patakaran ng pagsusulit. Kung may hindi kasang-ayon, maaari kang umalis. Kung hindi, maaari mong bayaran ang bayad at simulan ang pagsusulit bukas ng umaga. Little Lee, ibigay ang mga patakaran. Oo, Elder Jing. Tumango ang may-ari ng inn at nagsimulang ibigay ang mga patakaran. Ang pagsusulit na ito ay magaganap sa loob ng 3 araw, na ang lokasyon ay ang bundok ng yelo sa labas ng Ice Palace. Sa panahon ng pagsusulit, kakailanganin mong mangolekta ng ilang gamot at sangkap, sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Makakakuha ito ng mga puntos, at huhusgahan batay sa kalidad ng gamot. Natural, lahat kayo ay maaaring uminom mula sa isa't isa, ngunit maaaring hindi mo matandaan ang isang bagay, ngunit hindi mo ito maaalala. Tumanggap ng mabigat na parusa mula sa Ice Palace. Ang panuntunang ito ay isang bagay na hindi pa naroroon noon sa nakaraan, ang sekta ay hindi nakikialam sa mga pagkamatay, ngunit ito ay naiiba. Mayroon silang sinaunang bahay at sinaunang sekta dito, itinakda nila ang panuntunang ito para sa kaligtasan. Ang unang dahilan ay kung sakaling ang mga alagad ng mga sinaunang grupo ay kumilos ng walang pakialam sa mundo, patayin ang mga nakatagong bahay at mga alagad ng sekta. Ang pangalawa ay kung sakaling ang iba pang mga disipulong ito ay magsama-sama upang lipulin ang sinaunang bahay at mga sinaunang alagad ng sekta. Ang dalawang posibilidad na ito ay magdudulot lamang ng labis na salungatan, na magreresulta sa Ice Palace na nagdudulot ng galit ng maraming kapangyarihan. Hindi lang sila mawawalan ng kakayahang kumita ng pera sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, bigla din silang magiging kaaway ng Everyday and Everyday Sect at House Fane.
Ngunit, hangga't hindi pinapatay ang mga taong ito, ayos lang. Ito ay isang pagsubok pagkatapos ng lahat, at ang mga pinsala ay nangangahulugan lamang na hindi ka sapat. Ngunit, hangga't ginagarantiyahan ng Ice Palace ang iyong buhay gumaling ka man o hindi sa iyong mga pinsala ay hindi nakasalalay sa Ice Palace. 1490. Nang lumabas ang mga alituntunin, lahat ay natigilan. Hindi ito ang mga alituntunin na sinabi sa kanila ng kanilang mga nakatatanda, bagaman karamihan sa kanila ay lubos na natutuwa tungkol dito. At least, hindi nila kailangang mawala ng buhay ngayon. Ang mga malalakas ay natural na hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit marami sa mga mystic early class fighters dito ay higit na gumaan ang loob ngayong naitatag na ang panuntunang ito. Kasabay nito, marami sa mga tao ang sumulyap kay Terence, pakiramdam na ang panuntunang ito ay nagkataon na pinasadya kay Terence. Ang lalaki ay nawalan lamang ng lakas at mas mahina kaysa sa isang normal na tao. Ang panuntunang ito ay magpapatunay na ang mga tao ay walang magagawa sa kanya. Ang hindi sinasadyang paggamit ng sobrang lakas ay sadyang papatayin ang lalaki, kaya talagang hindi nila ito mahawakan. Hindi lang sila madi-disqualify kung guguluhin at papatayin nila siya, nilalabag din nila ang mga patakaran ng The Ice Palace at magdulot ng higit pang gulo. Bilang resulta, karamihan sa mga kalahok ay agad na naisip. Malayo kay Terence hanggat maaari. Kasunod nito, sa panahon ng pagsusulit, ang lahat ay i-record sa isang electrical card na magtataglay ng iyong mga marka. Ipapakita ito doon. Sinabi ng may-ari ng inn, sa panahon ng pagsusulit, kung kukunin mo ang iyong mga item mula sa ibang tao, magbabago rin ang mga marka. Gayunpaman, ang isang bagay na dapat tandaan ay huwag sirain ang mga sangkap para lamang sa pagnanakaw. Hindi ito haantong sa mas maraming puntos, ngunit talagang ibawas ang mga puntos mula sa iyong kasalukuyang marka. Isang card. Akala ko ba Jade? Malinaw na narinig ng isang disipulo na ito ay isang Jade, hindi niya maiwasang magtanong. Iyon ay isang bagay na ginamit namin dati sa mga nakaraang pagsubok. Ang teknolohiya ay naging mas mahusay, at kami ay nakakuha ng mas mahusay na mga teknolohikal na pasilidad. Ang gastos para sa paggamit ng mga Jade bilang mga recording device ay naging masyadong mataas, paliwanag ng may-ari ng inn. Okay, kahit ano pa ang hindi mo maintindihan. Kung iyon lang, ipaparehistro ko kayong lahat at bayaran ang bayad. Ang karamihan ng tao ay umiling, na nagpapahiwatig na hindi anong biro. Pumunta sila dito upang kunin ang pagsusulit na ito. Bakit may aalis para sa ilang maliit na pagbabago sa mga patakaran? Ito ay gagawin lamang ang kanilang paglalakbay sa isang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap. Sige, simula sa row na ito. Pagkatapos isa-isa, pumila at magparehistro, pati na rin ay swipe ang iyong card para sa pagbabayad. Sinabi ng may-ari sa mga practitioner na pinakamalapit sa kanya. Oo. Lumapit ang pinaka-nangungunang practitioner at pinunan ang kanilang impormasyon, at magbabayad na sana ng iwagayway ng may-ari ang kanyang kamay. Bitawan mo ako, susubukan ko ang iyong lakas. Mahinang sabi ng may-ari ng inn. Hindi ba pwedeng i-channel ko na lang ang arts ng practitioner ko? Kailangan ko bang i-extend ang kamay ko? Tanong ng practitioner, nalilito. Pinaikit din ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi pa niya nakita ang lalaking ito noon, at ito ay dahil nakatago siya sa kanyang silid sa buong oras nang hindi lumalabas. Hanggang sa natipon sila ng may-ari ng inn dito ay nakita niya ito sa unang pagkakataon. Ngunit hindi iyon ang binibigyang pansin ni Terence, gayunpaman. Ang lalaking ito ay talagang isang Earth Class Early Phase Spiritual Practitioner, at nakapasa na sa requirement para mentor. Hindi katakatakang mukhang tensyonado siya nang gustong suriin ng may-ari ng inn ang kanyang lakas. Hindi na kailangan alisin mo ang iyong kamay. Masiglang sabi ng may-ari ng inn. Ako. Nag-alinlangan ang practitioner, ngunit iniunat pa rin ang kanyang braso. Palihim pa rin niyang binibigkas ang sining ng kanyang practitioner, gayunpaman, pinipigilan ang kanyang lakas sa isang mystic late phase peak, hindi nagpapakita ng kanyang lakas bilang Earth class.
Sinabi sa iyo na hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ng may-ari ng inn habang malamig ang tingin nito sa kanya bago inalagaan ang impormasyon sa pagpaparehistro. Ang disipulo ng Chow Mountain Sect na si Wojin Dao, na nagpapanggap bilang isang practitioner ng Mystic Late Phase Peak Strength at itinatago ang kanyang lakas bilang isang Earth Class Early Phase ay madi-disqualify na ngayon sa pagsusulit. Ang maaalis sa listahan ng Chow Mountain ay mawawala ng bisa sa blacklist. Damn! Mukha namang nalungkot ang disipulo pagkatapos niyang marinig iyon. Naisip niya na makakalagpas pa siya habang itinatago ang kanyang lakas, at ngayon kahit ang kanyang sekta ay pinagbawalan na pumasok sa pagsusulit sa loob ng 10 taon. Pero natural na hindi siya nang ahas na makipagtalo sa mga tao ng Ice Palace. With that, tahimik siyang umalis at bumalik sa sarili niyang sekta. Nang makita ito, lahat ng nandito ay natigilan kasama si Terence. Talagang lalaki ang may-ari ng ina ito. Hindi lang niya naitago ang sariling lakas, nasasabi niya ang lakas ng kanyang kalaban sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanyang kamay. Si Terence ay may ganoong kakayahan din, ngunit ginagamit niya ang Art of Dragon Mastery, ito ang kanyang ginintoang trump card. Samantala, ang may-ari ng ina ito, isang taong tila isang lingkod lamang ng Ice Palace, ay mayroon ng ganoong kasanayan. May iba pa bang nagtatago ng kanilang lakas? Kung aalis ka ng mag-isa ngayon, hindi ko hahabulin ang pananagutan ng iyong sekta o pamilya. Kung hindi, kung ako ang makakaalam, ipagbabawal ko rin ang iyong bahay o sekta sa loob ng 10 taon mula sa pagsubok. Sabi ng may-ari ng inn habang nakatingin sa mga kalahok. Tumayo ang mag-asawang disipulo, umiling-iling na may mapait na ngiti habang sila ay umalis patungo sa paradahan ng sasakyan. Malamang, lahat sila ay nagtatago ng kanilang mga lakas. Tumingin pa si Terence sa kanila, at sa kanyang pagtataka, napagtanto na mayroong kahit isang Earth Class mid-phase doon. Hindi pa nasusuri ni Terence ang lahat ng isa-isa, kaya ito ay lubos na nakakabigla. Yun lang. Ituloy na natin, pero kung may nagtatago pa sa inyo, huwag mo akong sisihin mamaya. Dahil doon, itinuro ng may-ari ng inang isa pang practitioner, your turn. Oo. Ang tagasunod ni Natoy na si Fuller Natoy, na gumagalang na lumapit at nagbigay ng kanyang impormasyon bago iniabot ang kanyang kamay. Sige, Mystic Mid-Phase Peak. Tumango ang may-ari ng inn at tumingin sa kanyang inn. Tagumpay nito'y ni Fuller, maaari kang pumunta kay Elder Queen at i-swipe ang iyong card. Oo. Kasabay nito, lumakad siya na may hawak na bank card. Ang lahat ng iba pang kalahok ay sumunod, sunod-sunod. Isang bagay na napansin ni Terence ay may mga taong freelancer practitioner, sa madaling salita, mga taong hindi kabilang sa isang sekta o bahay. Pero mukhang walang pakialam ang may-ari ng inn basta qualified sila, pinapayagan silang magbayad. Talagang nalutas nito ang isang malaking problema ni Terence. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kung saan siya nanggaling kung hindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.